So guys, dito tayo sa Nissan, may recall tayo. Grabe, sobrang lakas ng ulan, bumiyahe kami. Ulan pa rin. So what they're going to do today, they're going to program the brain of the car. It's called the ECM. Okay, the ECM. And then after that, when they perform the full reprogramming of your car's computer, we're going to test drive your car with a laptop hooked up to it to ensure the safety of your vehicle is in good condition. So guys, punta muna kami sa Scarborough Town Center. Binok nila kami ng Uber kasi 3 oras yun. So libre ito, balikan. You're living a dream. Bump. Bounce. Bounce. Let the good vibes. Dito tayo sa Scarborough Town Center. So habang hinihintay natin yung matapos yung recall ng ating sasakyan, dito muna kami tatambay. Bali si Parin Gerson dito lang din malapit. Lalakad-lakad muna kami dito ni Mrs. sa loob. At ngayon kakain nga muna kami dito. Kasi matagal pa, anong oras pa lang. Parang wala pa isang oras simula nung na-drop namin yung sasakyan doon. Mga alas 5 pa matatapos yun. Kasi schedule ko is from 2 p.m. to 5 p.m. Kapag maaga matapos, hindi mas maganda. Tatawag lang naman sila kapag tapos na. So yun, kakain muna kami. One eternity later. Okay guys, dito tayo kasama natin si Par Gerson and family. Tingnan natin yung kanyang bagong camera. Sana all. Shoutout to Par David. Shoutout din kay Par Mark, no? Andito pala yung Par David, yung mo, sombrero. Tsaka nandito yung yung mga basher ni Par Gerson. Dito lang sa tabi-tabi. One day later. Si Mrs. nga pala nagluluto ng ito, crab and shrimp, seafood siya. Anong tawag na dito lang sa luto mo? Buttered shrimp and crab. So yan ang niluluto niya. Ang bango, parang nagugutom na ako. So ngayon nga pala dito, Saturday dito. Surprise, dito kami sa bahay. Hindi kami lumabas. Kasi nga mahal yung gasolina. And then naglinis kasi kami ng bahay today. Hindi kasi kami nakapaglinis kaya yun, naglinis muna kami ng bahay. Pero mamaya baka lalabas kami kasi si Mrs. may gustong puntahan. Tapos, tingnan nyo yung labas, ang ganda na. Ito na yung labas namin ngayon. Tanan! Basura! Ang dami namin garbage. So mamaya, ko na yan, dadaling ko na doon sa bin. Sa garbage bin. Kasi sa Monday, i-collect na yan. So yan, mga karton yan nalagyan na ng TV. Ko na. Didispose na. Tapos ito yung mga basura. Tapos ito yung tambayan namin dito. So maganda na yung weather ngayon, pero medyo malamig pa din. Kaya hindi pa kami makapagtambay dito. So yan. And then ngayong summer nga pala, itong itong balcony na to ay re-renovate yan. Tatanggalin na tong metal na railings niya, papalitan ng glass. So makikita ko na yun dun sa baba direct. And then itong kisame rin papalitan na. So naka-schedule yan this coming summer. So magiging maganda na at malinis na itong namin. Terrace namin. Kailangan na rin namin bumili ng AC. So wala kasing AC dito sa apartment. Ito dati AC niya Pero yung yung parang window type. So tinanggal na nila, nag-upgrade sila. Bawal na daw gumamit ng ganyan. Ang gusto nila yung yung hindi nagpo-produce ng ng tubig. Diba ganun yung mga aircon nagpo-produce ng tubig. Bali parang hindi ko alam anong tawag doon So yung pa isang iniisip ko kung saan kami bibili noon. Iniisip ko kung saan kami bibili, kung sa Costco or kung saan.
Kasi hindi ko alam kung magkano yung price. Kasi dito yung summer dito sa Canada nga is kaya naman, pero yung humid maano, hindi kaya. Kaya kailangan namin sigurong mag-AC. Sa ngayon medyo malamig pa kahit walang AC. Minsan nga nag-ano pa kami, nag-heater pa rin kami sa gabi. Pero mahina na lang. So at yun, kahapon nga pala guys ay galing kami doon sa sa Scarborough kasi yung sasakyan meron siyang schedule ng recall kahapon. So 3 weeks ago nakabook na yung schedule na yon. Kaya pumunta kami doon para ihatid yung sasakyan at gagawin nga nila dahil merong parang ano ba yan? System update yung manufacturer kaya kailangan ibalik yung sasakyan. So actually ito ang ginawa nila. Naayos naman kahapon, actually 3 oras yun. Pero naayos nila naman ng mabilis. Bali, ang sabi nga dito yung ano daw yun. Yung in-update or inayos nila is yung electronic throttle control actuator. So kailangan daw maayos kagad. Kaya dinala ko na before pa na magka-problema ako. And good thing is libre naman yung pag-aayos nun. Tapos inano na rin nila yan. Nagkaroon na rin ng multi-point vehicle inspection. So chinek nila buong sasakyan. At free of charge yun. Ano yan lang? And then, yun nga, na-meet din pala natin kahapon sila Idol Gerson Villarico and family niya. Ayun, kwentuhan, dun sa mall, kape-kape, banding konti. Yun nga lang, konti lang yung oras talaga kahapon. May ano rin kasi sila, may lakad din sila. May basketball kasi si Par Gerson kagabi. Tapos, kami dadaan din kasi kami doon sa kaibigan namin sa Brampton. Kaya wala rin kaming masyadong time. Maybe next time na lang ulit para then para David sana makasama rin natin next time kapag naligaw ulit kami diyan sa may Toronto. Share ko lang yung regarding doon sa sa insurance ng sasakyan. Kasi ngayon, bumaba na yung insurance ng sasakyan. So medyo nakabawas-bawas na ng konti sa bayarin. Kasi nga dito, 'di ba? Kapag kumuha ka ng sasakyan, yung insurance mo, ibabayaran mo depende sa plan mo. Kasi pwede mong bayaran siya ng once a year. So pwede mo siyang one time full payment. Pero yun nga, mabigat 'yon. Kaya kami ang ginagawa namin ay monthly kami nagbabayad ng insurance. Tapos before kasi simula na nakuha ko tong bagong sasakyan namin, yung insurance ko kasi tumaas. Ganun pala dito kapag bago yung sasakyan, mataas talaga yung yung insurance mo. Unlike dati yung sasakyan namin na luma, which is yung Mazda 3, binabayaran ko lang doon monthly ay nasa 170 lang yata. So napakaliit nun. Pero ngayon nung kinuha namin tong bago, umabot ako ng 335 monthly. So bago kasi yon yung sasakyan. Pero yun na yung pinakamura kasi ngayon gamit kong insurance ay TD. Then 2 years na ako sa TD. Kaya siguro medyo mababa na yung ko doon, yung insurance ko. Kasi before ako kumuha ng insurance para dito sa bagong sasakyan, nag-ano muna ako ng quotation sa iba't ibang mga insurance companies. Ang pinakamababa dati na offer sa akin ng iba ay 500 plus, yung ganon. Monthly. So magkano ang yearly nun? Nasa ilang thousands yun. More than 5,000 yun. Parang ganon, no? Ang laki, ang bigat. Mabigat talaga kapag may sasakyan dito sa Canada, guys. So ngayon naman, yung sa TD, 335 ako monthly. Pero kasi guys, yung license ko noon ay pa lang, G2 pa lang ako noon. Kasi dito sa Ontario, 'di ba? Iba-iba kasi may yung G1 yung pinakauna mong magiging license dito, which is pwede ka makapag-drive pero kailangan mong kasama may supervision ka, may kasama ka dapat ng full license. Hindi ka makaka-drive ng solo. And then yung license ko ay G2. Tapos yung isa ay full G. Yung full G yung fully licensed na. So, G2 ako for 2 years. G2 pala yung gamit ko. Hindi pa ako kumukuha ng full G. Then, nung kinuha ko tong sasakyan, kinuha namin, dahil nga G2 yung license ko, medyo mataas yung insurance ko. 335 yung binabayaran ko monthly. And, last time, kumuha na ako ng full G license or yung fully licensed na.
So, wala na masyadong restriction. And then, yung insurance ko, bumaba siya ng konti. So, from 335, ngayon, ang insurance ko na binabayaran na lang ay 298 monthly. So, medyo malaki na yun na baba. 30 plus din yun. So, malaking bagay na yung 30 plus. Magkano rin sa peso yun? 1,000 mahigit din yun. So, 298 na lang monthly kapag full G na. So, next year, hopefully na siya, na nabababa pa siya ulit. Kasi alam ko parang yearly yata bumababa kasi ganun dati yung sa sa Mazda 3 ko. Noong unang taon, nung kinuha ko yung sasakyan, which is G1 pa nga lang ako nun, parang umabot ako ng 230 yata yun. Tapos nung nag-G2 ako, parang bumaba na siya. Lumiit na. Hanggang sa naging 170 na lang yun eh. Tapos sa TD kasi merong may advantage, yung TD advantage. Kumbaga kapag nag-enroll ka doon, marirecord niya kasi lahat ng trips mo. Tapos yearly magkakaroon ka ng discount depende doon sa driving habits mo, no? Kasi may scoring na gano'n. Basta yun, meron ako, naka TD advantage ako kaya medyo nakatulong din yun ng discount. So, yun lang. Mas maganda pala kapag ka na talaga, fully licensed kasi liliit na siya. Kaya sa mga nagbabalak na kumuha ng sasakyan, sa mga bago pa lang or papunta pa lang dito, no? At least alam niyo na gano'n yung kapag yung license niyo is hindi pa full license, medyo mataas pa talaga yung babayaran na insurance. Iwasan ninyong magkaroon ng violations like yung overspeeding or nag-drive kayo ng lasing. Although sa fully licensed, pwede naman na mag-drive ka ng nakainom kang konti, pero may merong certain alcohol level lang. So pag nahuli ka at pina-check yung alcohol level mo, pag mataas, yun, yari ka doon. Baka kung ano yung maging violations mo noon. Kaya ingat-ingat lang. Tapos, follow the rules lang. Kasi pag nagkaroon ng violation nga, tataas ulit yung insurance mo. Kaya para ma-maintain mo na mababa yung yung insurance mo, dapat maganda yung driving records mo. So, isa yun sa mga factor. At so yun, na-share ko lang guys yung about sa insurance para naman yung iba may idea na yung insurance pala dito ay bumababa din naman. Sa una lang talaga mataas, lalo kapag bago nga yung sasakyan at saka hindi ka fully licensed. Pero yun nga, ingat lang lagi sa pagdadrive. Kasi kahit dito sa Canada, sabihin natin na safe mag-drive dito, pero marami pa rin naman mga accidents, no? Tsaka mabilis yung mga takbuhan dito, kaya may mga accidents pa rin talaga, no? Kahit na gaano ka-defensive mag-drive, pero yung mga kasabay mo ayun, hindi mo naman sila makokontrol. Kaya ingat-ingat pa rin, no? So, hanggang dito na lang guys. Tapusin ko na dito yung video na to for now. And ingat kayo palagi. And salamat sa mga nagsusuporta sa channel na to. And shoutout sa mga kaibigan natin dyan sa Pinoy Tambayan, no? So, patuloy nyo rin na suportahan po lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Pinoy Tambayan. And see you na lang ulit sa next video. Bye!